Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Tumulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Mananampalataya ng Diocese ng San Jose. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Andito na naman po ang inyong mga kapatid sa pananampalataya sa programang Manalig Ka. At ito nga po ay isang oras na pagninilay, bahaginan, talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ika-6 na linggo na po tayo sa ordinaryong panahon at ngayon po ay katatapos lang ang Valentine's Day. Kaya February 15 po ngayon. Kumusta po ang naging Valentine's Day ninyo? Tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa. Kumusta pong Facebook ninyo? Nagbubukas po ba kayo palagi? At www po facebook.com/manaligka2006. Ito po muli ang inyong lingkod, ang paring Ilocano na hindi nagbabago, ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Nandito po muli si Maris, isa pong simpleng kabataan. Umiti ka naman, Maris. Hello po. Sister Weng po, Madre Dominicana. At si Sister Bless. Okay po, maraming salamat at pagtutulungan na po ako nitong mga ito, puro sisters po sila. So, maraming salamat at nandyan na naman po kayo na makakadaupang puso, makakadaupang palad ngayong linggo na ito. At bago po natin ituloy, napakaganda po na humingi tayo ng tulong, na pagpapala, bendisyon ng ating Panginoon sa pamagitan po ng isang panalangin. Pangungunahan po tayo ni Sister Bless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama, nasa iyo ang ganda ng buong sanlilikha at ang kabutihan tinatamasa namin sa iyo lahat nagmula. Tulungan kaming masimula ng araw na ito, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng mabuting ebanghelyo nang may galak sa ngalan mo at gamitin ito sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ipakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Babasahin po ni Maris. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit sa kanya ang isang may ketong at nakiusap sa kanya. Kung gusto mo, mapalilinis mo ako. Nahabag si Jesus sa kanya, iniunat ang kaniyang kamay, hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya. Ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang pag-alis. Sinabi niya, "Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri kaniya at maialay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ngunit pagkaalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesus, kundi nanatili siya sa labas sa mga ilang na lugar.
Ngunit may dumarating pa rin sa kanya na kung saan-saan galing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kristo. So maraming salamat sa panguna sa dasal at yung nag-lead po pala ay si Sister Weng at yung nagbasa ay si Sister Maris. So yung buod ng pangyayari sa ating ebanghelyo na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang may sakit na ketong. At lumapit po siya sa Panginoon nang hihingi siya ng pagpapagaling. At siyempre, itong Panginoon na ito, kapag nakikita po niya na makakagawa siya ng tulong, makikita niya talaga na yung pananampalataya na may lumalapit sa kanya, kaya nangyari po yung pagpapagaling. At yung nga po, after that, sabi ng Panginoon na pumunta siya doon sa kanilang saserdote para gawin yung prescription, yung prescribe ng batas nila na naukol nga sa batas ni Moises. At parang meron pang yung bang binawalan ba siya ng Panginoon na wag niya sabihin. Sabihin, ganon, kanino man, pero habang pinagbabawalan naman ng Panginoon, yung lalo namang nagalak ito at ikunento niya. At yung Panginoon ngayon, sabing ganon, ay hindi na siya lingid. Kaya hinahanap na siya ng maraming tao. So ito po, isang experience na naman ng pagpapagaling, isang experience ng habag, yung malasakit ng Panginoon, itong linggo na ito na ating pong pagninilayan. Kaya minamahal na mga kapatid, humanda po kayo, huwag po kayong aalis, at magbabalik po kami sa programang Manalig ka. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Isang simpleng kabataan po, Maris. Ngiti ka naman. Sister Weng, Madre Dominicana. Si Sister Bless po ito. Okay, so sapay ko nandyan pa rin po kayo, minamahal na mga kabsat. At ito po, napaganda po yung ebanghelyo nga po ngayon, yung karanasan na nakakatouch. Dahil yung pong may sakit na ketong ay hinipo ng Panginoon. At sa touch niya ay talagang talab na talab yung paghipo niya. Ano na yung kwan mo kanina, sister? Ano yung Tagalog mo sa na-touch? Naantig. Nantig, may talagang nangyari sa kalooban niya na touch. Kaya yun po siguro napaganda, pagbabahaginan lang po namin to at makibahagi din po kayo. Yung tanong kanina, Sister Wing, maganda yung tanong mo, Sister, Na-touch ka na ba? na-touch ka na ba? Ulitin mo nga, Maris. Na-touch ka na ba? Ayun. So yung mga karanasan po, na ibabahagi namin na sa buhay pananampalataya, yung faith experience, sigurado po may mga pagkakataon na na-touch tayo. At nawagan na siguro na maikwento ito kasi kapag nararanasan natin na naantig tayo, na-touch tayo, kuminsan yung nahipo, yung ganon, kuminsan negative nga ang kwan din, ano? Kaya gagamitin na lang po namin yung na-touch. Na-touch ka na ba? So siguro, tatanungin ko kay Sister Bless, na-touch ka na ba? Tapos paikot tayo ulit. Okay, makikinig tayo ngayon. Na-touch ka na ba? Siguro sa yung experience kasi ng pagkaantig ng puso mo sa Panginoon, kung minsan hindi naman direct experience mo sa Panginoon. Merong pagkakataon na ang pagkaantig ng puso mo sa presensya ng Panginoon sa buhay mo ay sa pamamagitan ng ibang experience ng ibang tao. Halimbawa lang, alam natin lahat, hindi lang dito sa Pilipinas, ang buong mundo, naging saksi ng bagsik ng bagyo na Yolanda sa Eastern Visayas. Ang mga tao doon, naging mahirap o mayaman. Para bagang pari-pariho sila ng experience. Ito siguro yung pagkakataon na walang mahirap, walang mayaman. Kasi pari-pariho sila ng experience. Pero ano yung very touching experience dito, yung the fact na mabuhay ka lang. Yung you were spared. Yung binuhay ka talaga ng Panginoon at ikaw ay niligtas sa epekto ng bagyo na yon. Para sa akin, isang touching experience, not only for the person, pero yung mga taong tumutulong doon. Halimbawa, kasi ako, nag-minister ako doon for 6 months. 6 na buwan akong nakipag-trabaho doon, nag-mission ang kongregasyon sa pamamagitan ko at sa ibang mga sisters. So, nakakaantig sa puso ang experience na yon na halimbawa meron akong nakausap, isang nanay, 17 sa miyembro ng pamilya niya namatay. Sa tingin ko, sa pagkakataon yon na yung nanay mismo na yon na nagkikwento sa akin na 17 sisters sa aking pamilya ang namatay. At the end, ang sasabihin niya, salamat po Panginoon. Ako ay buhay pa. Para sa akin, ang pagkaantig sa damdamin ko doon, kasi para sa akin na hindi mo matarok ang kalooban ng Diyos Hindi mo mahahawakan ang kaisipan ng Diyos na bakit itong nanay na ito nabuhay siya. Bakit sa dami-dami ng tao sa lugar na yon, bakit siya kausap mo ngayon? Ang sinasabi ko lang na naantig yung damdamin ko doon, naantig ang puso ko doon na she would have died. Pwede siyang mamatay sa pagkakataon na yon, pero bakit? At bakit ang tingin ko kasi doon, napakalalim
the mystery of the gift of life. Yung biyaya ng buhay na ang hirap-hirap tarukin. Bakit nandito ako ngayon? Humihinga buhay. So, nung nakausap ko yung babaeng yun, alam nyo, mga sisters, father, alam nyo, parang ako ang gustong umiyak. Yung bang, parang, itong nanay na ito, she has the strength, ne? Yung parang, Ayun, tumayo siya, nakatayo siya sa harap mo, nagkukwento, without a trace of discouragement, without a trace of pain. Pero ako, parang gusto kong umiyak. So, pasabi ko, this is the mystery of life, the gift of life na parang hindi mo matarok ang kalooban ng Diyos sa pagkakataon na yon. Ang dami-dami kong nakausap, kahit ang lugar na pinuntahan ko, I lost all, taga doon kasi ako, Father, I lost all landmarks. Umiiyak nga ako nung pumasok ako sa lugar na yon. Ang sabi ko pa sa kapatid ko, pwede ba lumabas ka? Tinawagan ko siya, pwede bang lumabas ka sa daan upang alam ko kung saan ako bababa? Dahil hindi ko alam kung nasaan bahay namin. So, para sa akin, parang it's the same experience na nakausap ko itong babaeng ito. The same experience na naantig ako sa kalooban ng Diyos, talaga sa puso ng Diyos, ang buong pamilya ko buhay na buhay. So, yun yung experience ko na hindi ko makalimutan. Stressful ang situation doon, pero yung gratitude ko sa Panginoon, walang mapagsidlan yun. So, ano yon, yung bang it's beyond the human explanation na talagang walang mapagsidlan ang gratitude ko doon kasi nga ang buong pamilya ko buhay. Yun, Father, yung experience ko. At alam po natin yung pangyayari din doon, yung karanasan natin with the Pope. Yung kwento niya na habang pinapanood niya yung nangyari na yun, after na makita niya yung pangyayari, yung natouch siya sa nangyari, at sabi niya, nag-commit siya na pupunta sa Pilipinas. At alam na natin, yung nangyari ay isang history, isang kasaysayan, na napakaraming mga naging karanasan ng pagkaantig ng puso. Lalo na nga yung maramdaman mo na nandun yung Pope. Tapos yung mga napanood natin na talagang natouch sila, na kahit sa TV natatouch din tayo. Yung mga moment na mga grace ba na gano'n, yung napakarami na nakalakip doon na mga karanasan ng pananampalataya. And of course, kanina, Sister, may kinukento ka ba nung namatay si Cristel? Ano yun, yung naisabay nung pag-take off aeroplano ng parang Pope. sumabay din siya papunta kay Lord, yung gano'n. So, napakaraming mga karanasan po na magaganda. Ako po yung pagdalaw po ng Santo Papa, kasi po, hindi na kami bumibili ng dyaryo. Dahil meron namang mga yung mga electronic na ginagamit mo, yung mababasa mo na yung mga dyaryo doon sa cellphone, mga ganon. Pero during that time, yung first day, second day, basta yung whole period na nandito yung Pope, tsaka yung pag-alis niya kinabukasan, sabi ko, bumili ka ng dyaryo, sabi ko doon sa kasama ko doon. Kasi gusto kong binabasa ko lahat yun, kasi ang dami ba na nakakatuwa, ang dami na nakaka-touch ng feeling mo, na nakaka-inspire, na umaangat yung espiritu mo sa mga karanasan na yun. Parang sa totoo lang yung pagdalaw ni Santo Papa, kahit nandun na ako sa TV, nagbabasa sa dyaryo, nagbabasa sa cellphone, mga ganyan. Parang nagre-recollection. Parang recollection yung dating ng buong week na yon. At isinare ko sa isang pare, alam mo, kabsat, kapatid, sabi ko, parang nagre-recollection ako dito. Nagte-take down pa ng mga note na ganyan. Akala ko, ako lang ganyan, sabi niya, si Father Men. Ako rin, sabi niya. Parang nagre-recollection. At napakatindi. Yung very touching experience talaga yung nga, naalala ko lang po yung kasi sister talagang buhay na saksi pala siya doon. At kung
i-interviewin mo lahat pa itong mga ito, ano, sister? Ang dami siguro nilang mga karanasan na makatulong to deepen our faith. Palalimin yung pananampalataya. So, sister, thank you po. And of course, ano yung tanong natin? Tanungin mo, sister nga. Sister Weng, na-touch ka na ba? Okay, Sister Weng. Take it away. Take it away. Na-touch ka na ba? Oo. Ako yung experience ko yung pagka-touch, no? Parang naging instrumento yung kapatid ko. Kasi 2011, ano ba ngayon? 2015, mga 2012 siguro. Na-diagnose siya ng cancer patient siya, no? So yun, yung una, ano yun nasa, yung apostolate ko that time, na kay Aposeto ako, no? Tapos, siyempre, yung malalaman mo na ang kapatid mo, may cancer siya, no? Tapos, sabi ko, Diyos ko, Lord, bakit kaya sa kapatid ko pa? Yung ganon, yung pwede naman, bakit hindi na lang sa akin? Ganon, no? Kasi, kami, pag nagkasakit ka, secured ka, no? May libre kang, oo, buy one, take one. Buy one, take one. No? Kabaong kagad yan. Imagine kung mag-chemotherapy ka, radiation, di ba? Alam naman natin yung mga gastos, no? Pero alam mo, yung natouch ako nung nag-undergo na siya ng gano'n, yung chemotherapy at saka radiation. 36 chemo, tapos 9 radiation, no? Siyempre alam natin. Yung disposition niya, yung sasabihin niya, siguro ate may plano sa akin ng Panginoon, yung gano'n. Imagine from a lay person, no? Yung instead na ako yung nasa simbahan ako, gano'n, no? Pero yung parang ako yung nawalan ng ng pananampalataya na, Diyos ko, gano'n, bakit? Ako pa yung nagtatanong, no? Pero nung narinig ko yung kapatid ko na, yun nga, yung talagang meron siyang joyful disposition. Kasi ngayon makikita mo, no? Yung siya ba yung may nagkasakit? Kasi bali survivor na siya ngayon, no? Yung pwede din kasing hindi naman ibig sabihin na tayo, kahit na nasa simbahan tayo, no? Pagdating sa pananampalataya, para bang yung hindi assurance yon, no? Na lahat, very strong talaga yung, sometimes we experience, yung nagsishake din yung ating pananampalataya. So, nung makikita natin sa gospel, di ba sabi ni Lord, wag mo nang pagsabi, sabi niya, no? Pero nung ginawa niya, pinagsabi niya, no? Yung, siguro nga, when spreading the good news, parang hindi ka talaga mapakali, no? Kaya nga yung pag sinasabi kong, ay naku, si Lord talaga, yung marami talaga siyang surprises, no? Yung siguro nga, conversion yun, no? Kahit sa part ko, yung pagdating talaga sa health, ganon, no? So, talagang ako pa yung umiiyak, parang ako yung may sakit na yung talaga. Pero siya, makikita mo, lang niya, anong tawag ng mga termino nila? Carry bells nila, no? Nakakaya nilang dalhin yon, no? Carry. Oo, carry nila, no? So, yun, yung ako nagpapasalamat ako dahil malaking, yung pagsubok na yon, no? Parang mas antig sa akin, no? Para lalong mas lumalim yung pananampalataya ko sa Panginoon, no? Yung healing na yun. Yeah. Alam mo, sister, naalala ko lang, no, yung experience mo na ganyan. Ako rin may karanasan kami nila Father Ramil, isang pare pa nun eh. Umakyat kami doon sa Mount Samat, yung sa Bataan, na ang taas pala nun. Nung nandun na kami, makikita mo yung ulap na ganyan, parang gumagalaw, mabubol. Alam mo, naghawakan kaming ganyan ni Father Ramil. Father, pong nakakatakot pala dito sa taas. Sabi niya, nanginginig ako. Di kami naman, nanginginig talaga kami. Dalawa kaming pare. Tapos na ganyan, nakikita namin yung makasama namin, yung mga teachers sa Talugtog, yung sa ACES. Takbo sila ng takbo na gano'n. Yung cross na pag gano'n ng Samat, yung horizontal, yung gano'n niya. Tapos takbo sila ng takbo. Sabi niya, hala, bakit sila hindi natatakot? Sabi namin gano'n. Tapos tinanong ko, ma'am, sabi gano'n, bakit hindi ba kayo natatakot? Sabi ganyan.
Hindi, Father. Bakit po kayo hindi natatakot? Sabi yung ganyan. Kasi may kasama kami 2 pare. Kaya alam mo, ginawa namin, nagtapang-tapangan na kami. Pero sa totoo, Parang gano'n na, yung kapatid mo kalooban ng Diyos to, no? May plano ng Diyos dito. Minsan gano'n. Kami na mga religious, kung minsan, may mga kwan din kami, mga takot, no? mga takot, may mga kahinaan talaga. So, mga ganoon. So, hindi pa yun yung kwan ko, yung sharing ko. Ay, hindi pa ba yun? Kasi ako magtatanong ngayon. So, dito muna ako, tatanungin ko si Maurice. Ano yung tanong? Na-touch ka na ba, Maurice? Na-touch ka na ba? Ayun. Actually po, kanina ko pa iniisip, sabi ko, ano ba sasabihin ko? Talaga hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ako naman po kasi, ano po ako, bale, dahil hindi ko alam kung ano talaga yung nakaka-touch sa akin. Kasi, pinramis ko kay Lord na, sabi ko, Lord, I will find your inspiration in every way, kahit saan pa yan. And then, yun nga po, napapansin ko, inside the mass, sabi ko, kasi may mga pagkakataon po na talagang hindi mo iwasan, magchichikahan talaga kayo ng katabi mo, yung mga kaibigan mong kasama. Pero, kapag kailangan mo pala talaga, ako, lalo na po ako, kapag kailangan kong marinig yung salita niya, parang dinadala niya ako sa isang meditative na mood sa araw na yun. And then, yung gospel na maririnig ko at that day, parang sa akin lang sinasabi nung pare. Para niya akong kinakausap ng personal. That happened to me po ilang beses na kay Bishop. Sabi ko, pag uwi ko ng bahay, umiiyak ako. Kasi feeling ko, ako yung pinagalitan niya. Feeling ko, ako yung pinagsabihan niya. Kasi, yun nga po, diba, experiences naman kasi talaga yung sinasabi nila ninyo po sa homily, mga pare, sa sermon. And then, yun pong isang experience ko na yun, nung sinabi niya na, yung isang anak, hindi niya mapatawad yung nanay. Yung may sama siya ng loob, malayo siya dun sa ina niya. At the end of the day, sabi niya, pinili nung anak na tanggapin yung nanay niya. Na siguro, yung makita niya na may pagkakamali rin siya. Na hindi lang puro sisi dun sa nanay yung gagawin niya. Kasi true to life po yung kinuwento niya na yun. Nakalimutan ko na po yung name nung sinabi niya. And then sabi ko po, parang ako yata yung tao na yon. Sabi ko, pag uwi ko po sa bahay, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Iyayakapin ko rin ba yung nanay ko o ano. Kasi dumadaan din po, syempre bilang isang kabataan. Kasi syempre makakabataan din po yung experiences ko. Dumaan din ako dun sa stage na feeling ko magaling na ako. Feeling ko yun, sabihin na po natin tumaas na. Parang yun po yung naramdaman ko na hindi ko pala napansin na akala ko papunta ako ng positibo. Nung pala hindi ako positibo na punta. And then napansin ko nga po na ang layo ko na dun sa dating ako. And then dun sa experience ko na yun in that mass, 9:15 mass that Sunday, umuwi ako ng bahay, umiiyak ako. Sabi ko, ganito, ang layo ko na rin pala sa nanay ko, ang layo ko na sa pamilya ko. And yun po, nag-start ako doon na inunti-unti ko po ulit na ayusin yung buhay ko. Kasi sobrang na-touch ako doon sa story nung isang anak na na-realize niya yung pagkakamali niya. Parang yun po. So, yun. Mga kapatid, kung makikita nyo lang po si Maris ay maluha-luha. Touch na touch. So mga kapatid, maraming salamat sa mga nagbahagi at huwag po muna po kayong alis. Magpapatugtog muna po tayo ng isang magandang religious song. Magbabalik po ang programang Manalig ka. O Jesus, ilumin mo aking
Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat. Father Bong Romano po, ang paring Ilocano. Hello po muli, si Maris po, isang simpleng kabataan. Sister Weng po. Sister Bless po ito. Okay, ngayon tatanungin naman natin yung mga nanonood. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Na-touch ka na ba? Ayun, mga karanasan na na-touch, mga Pinractice namin yun. experience natin na nakakaantig po ng puso. Alam mo, ako po siguro, dahil yung mga experience namin din sa bahay-bahay, one time pumunta po kami dun sa isang area ng yung dikit-dikit yung bahay, yung parang squatter na gano'n. Sabi ko sa mga kasama ko, magdala tayo ng itlog. So, naglaga po kami ng itlog, mga 100 po yata yun, 150, ganyan, di. Lahat ng mga bata, binibigyan namin gano'n, no? Tuwang-tuwa naman sila. So, tapos, makita mo talagang sabik na sabik silang kumain ng itlog. Habang nagbibigay kami sa iba, yung iba ay kinakain na nilang gano'n. At ako naman, tuwang-tuwang pinapanood sila. Dahil sabi ko, nakakatuwa naman itong mga bata na ito, mga ganon. So sila yung makita mo, madudungis, mga ganyan. Tapos nakita ko yung isang bata, nakaupo lang, pinagmamasdan niya yung mga kumakain na ng itlog. Inawakan lang yung itlog niyang ganyan, no, yung nilagang ganyan. Nilapitan ko siya, sabi ko sa kanya, bakit di mo pa kinakain yung itlog? Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, ay ito po, sabi niya, iuwi ko po ito, sabi niya, yung hati po kami ng ading ko, sabi niya. Yung hati daw sila nung kapatid niya. Biro mo, sabi ko, ano, yung mayroon palang ganun pa rin, no, yung pag-uugali. Alam mo, yung parang yung karanasan na yon, ako yung tinuturoan. Naantig talaga yung kuwango, sabi ko ganyan. Tignan mo itong bata na ito, ano, yung siya yun lang yung binigay sa kanya. Pero yung iniisip pa rin niya kung paano ibahagi yon sa ibang tao. Yung kapatid niya na gano'n. Pwede niyang kinain yun, hindi naman alam nung kapatid niya, no? Alam mo, sabi nung narinig ng isang catechist, sabi niya, ay, kainin mo na yan. Sabi gano'n. Bibigyan na lang kita ng isa, ito na lang ibigay mo sa ading mo. Pero mo naka-evangelize agad yung bata. Tinuruan niya yung catechist na dagdagan kagad yung kanya na gano'n. At yun yung ako nakaantig na ganyan. Kung ito, sabi ko, yung napakaliit na bagay, iniisip pala niya pa na maibigay pa rin yun sa iba. At kung sabi ko sa sarili kong ganyan, ito yung programang balikhandog natin, yung spirituality na balikhandog talaga. Yung matututo ka doon sa bata. Kasi minsan, ayaw mong magbigay kasi baka mawalan ka. O kaya mabawasan ba? Bakit ako magbibigay? Kukunti nga yung nasa akin yung gano'n. Pero mo, hindi naman namin yung nilecturean ng balikhandog. Kasi minsan yung nakakalungkot nga, marami tayo ng mga members ng simbahan, mga Catholic organization, pero 6 na taon na itinuturo yung balikhandog, pero hanggang hindi pa sila nagiging member ng balikhandog. At ito, totoo lang, ano, yung naging karanasan ko na gano'n, sabi ko, paano kaya ako makakapagbigay din kahit kuminsan na ikukunti lang talaga yung pera ko, yung gano'n. Alam niyo, isang resolution ko, hindi naman sa kinukwento ko ito para ikwento, yung gano'n, hindi. Parang yung hamon sa akin, pag pumupunta ngayon ako sa mga namatay, yung mga sa barangay na mga mahirap, ang mga tao kasi palaging tingin nila sa pare. Basta pag pinunta mo sila, merong ibibigay na nakasobre yung gano'n. Parang automatic. Pero ngayon, pag pumunta ako sa barangay, na makita mo yung mga doon sa liblib na gano'n, pag binibindisyonan ko, talagang inuunahan ko sila. Sabi ko, ako pong magbibigay sa inyo. At alam mo, yung pagninilay na yun, naantig kasi ako doon sa pangyayari na gano'n. Itong bata na ito talagang napaka-generous. Kung minsan sabi ko, kami hindi generous. Kaya yun, yung naantig yung, at hamunin pa siyempre ako,
para kung ano pa yung maibigay talaga. Yun sa programang Balikandog natin na you give your time, talent, treasure para sa kaharian ng Diyos talaga. So, yun po. Pati ako po ay nagbahagi. So, next na po kayo. Parang naluha-luha din si Opo, Father. maluha-luha din po siya. Pwede rin pala kayong bumawi sa akin. So, yun po. And of course, pinag-usapan na rin lang natin yung nakaka-touch. Kasi isang nakaka-touch din po dito sa ating ebanghelyo ngayon, yung ginawa po ng, yung pagpapakumbaba, sister, nung may sakit na ketong. Kasi napakahirap talaga yung lumapit sa Diyos. Napakahirap na aminin o humingi ng tulong kung minsan din. At ito yung talagang, lalo na yung kalagayan niya na ito, talagang makikita mo, inipon niya siguro din yung lakas ng loob niya, pero makita mo ngayon yung bunga nun, yung pagiging humble niya. Yung humility niya na lumapit sa Panginoon. Yung matanggap mo na kailangan mo talaga ang Diyos. Siguro ito yung pagbabahaginan din natin ngayon. Yung karanasan na nakaka-touch sa naging attitude nitong may sakit na ketong. So, sister, iikot ulit tayo. Bless us, sister, bless. Okay. Kung ilalagay ko sa konteksto ng mga Hudyo, yung experience na ito, ating matatandaan na ang leper, ang taong may sakit na ketong, outcast ng society. Isa ito sa mga taong outcast. They considered outcast ng society ng mga Hudyo dahil nga sa kanyang sakit. Normally, pag meron kang ang tendency ng mga taong outcast, lumalayo sila sa society. Parang hindi nila maramdaman ang kanilang dignidad sa society kung saan sila gumagalaw dahil nga sila mismo parang meron na silang mark na ibinibigay ang society sa kanila, outcast ka, hindi ka pwede dito. Pero ang isang touching, yung parang nakakaantig na sa damdamin na ginawa ng leper na ito. Sumigaw siya hinamon pa niya yung Panginoon. Kung gusto mo, malilinis mo ako, mapapagaling mo ako. Sa akin, ang experience na ito, isa itong pagpapakumbaba. Kasi nga, alam naman natin sa kultura ng mga Hudyo, masyadong exclusive ang kultura ng mga Hudyo na kailangan kami lang dahil kami ang chosen people. Ito yung kultura nila na we are superior because we are the chosen people. Pero ang Diyos lumabas sa boundary ng mga Hudyo. So lumabas siya dahil nga ang the offer of salvation is not only for the Jewish people, para sa lahat. So kung babalik tayo sa ebanghelyo ngayon, ito yung para sa akin nakakaantig na experience na itong taong ito outcast ng society. And ngayon sumisigaw siya, Jesus, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Para sa akin, isang pagpapakumbaba na malay niya kung talagang pagagalingin siya ng Diyos. Dahil hindi siya, hindi siya kasama doon sa circle ng mga Jewish, he's not a Jew per se. If he is a Jew, for example lang, halimbawa lang Jew siya, outcast pa rin siya dahil sa kanyang sakit. So, ang pagpapakumbaba at ano ang response naman ng Panginoon dito? Readily, spontaneously, he extended his hand. He stretched out his hand. Gusto ko, kaya gumaling ka. Pero ito yung nakakaantig na drama, ang drama ito yung sinasabi ko kanina na hindi matarok na kalooban ng Diyos. Para sa akin, drama ito between an outcast and Jesus himself na ito nanghihingi ng tulong. At
yung hamon ng outcast na ito nung may sakit, yung kitongin na ito, Jesus readily accepted, gusto ko, kaya gumaling ka. So, ito siguro yung hamon din sa atin sa panahon na ngayon na maraming klase ng pagiging outcast natin sa ating society. Maraming, hindi lang pagkakaroon ng ketong na sakit, pero marami ang pwedeng maging factors kung bakit we feel inferior. Kahit sa simbahan, kung minsan nangyayari ito. Pero, God is always there. He is ready, handang-handa siya anytime, any minute, any second. Handa niyang i-extend, i-stretch ang kanyang kamay at hawakan tayo. At ang hawak na yun, para sa akin, yun ang salvific act. Yeah. Ang mapagligtas na hawak ng Diyos. Yun po, Father. Yeah. So yung drama nga po na nangyari dito sa Minister ay nakaka-touch. Yung ganun. Ako rin kanina yung na-touch din ako dito, yung nakaka-touch din na makita mo yung Panginoon na hihipuin niya yung may sakit na ketong. Yung ganun mga nakaka-touch yun, yung parang kaya niyang gawin yung hindi ko kayang gawin. Yung ganun. Kaya sa totoo lang nakakahanga din yung pagkahanga mo kay Jesus. Yun yung nakakaantig sa'yo kung minsan. Biro mo yun, no? Yung tingin ng mga tao na huwag mong lapitan yan. Kasi outcast nga eh. Actually, may kuwan nga po, yung pananaw nga po nila dyan, no? Yung hindi ka pwedeng lumapit sa community, di ba? Pag meron kang sakit na ketong. Yung iba, yung nagtatakip pa ng bibig, di ba? Tapos may bell sila na kayang lalapit, may ketong ako. Yung mga sila naman. Pero tignan mo itong si Jesus, yung nakakatuwa sa kanya, yung nakaka-touch talaga. Yung bang walang ketong-ketong sa kanya. Pag nakita niya talaga yung pagpapakumbaba ng tao, lalapit siya. At yung nakaka-touch din kay Jesus, alam mo na merong tutulig sa kanya yung ginawa niya na yun. Pero yung nakaka-touch sa kanya, alam niya kasi na may pangangailangan, mas sigit sa kanya yung pangangailangan na yun, yung compassion na yun na maihatid niya, kaysa yung batas na bawal kang lumapit sa merong may sakit na ketong. Kaya nakakabilib yung nakaka-touch na gano'n na nakaranasan natin kay Jesus. At yun din, itong si Pope, di ba, yung may karanasan, nakita ko sa internet, yung meron siyang niyayakap na yung may niyayakap siya na merong skin abnormalities disease, na skin disease, yung mga bukol-bukol na gano'n, yung katulad ni Amang, yung si Amang natin mas dito. malala po yun talaga. Ang laki-laki. At yung tuwang-tuwa yung tao na yun, nung in-interview, na-touch siya talaga. Oo. Dahil, biro mo, Imagine yung nilalayuan siya ng tao, tapos makita naman itong si Pope naman Meron yung kinikis niya pa talaga, hindi lang basta talagang hinahawakan. Hindi niya iniwasan. O akala niya, kasi ang daming tao, iwasan na gano'n. Paano naman ako lalapitan yan? Nabi siguro na, abay siya yung diniretso na ganoon. Kaya yun, kuminsan dahil natatouch tayo ni Jesus sa mga gano'n na gawain niya, tayo din mismo minsan ay naaantig na gusto mo na rin gawin talaga. Kaya thank you, Jesus. Sana ma-challenge talaga kami. Okay, last sharer. Sige. Ano po? Yung sa akin, yun pong nakita ko din. Dugtungan mo, Aster. Nakita ko po kasi na bago ka makatouch ng ibang tao, kailangan mo nang matouch ka. Inspiration po dyan talaga isang malaking halimbawa. Si Jesus mismo. Kasi lagi siyang natatouch, lagi siyang hinahaplos nung pagmamahal ng Ama. Lagi siyang puno nung pagmamahal ng Ama. Kaya buhos talaga siya magbigay kasi binubuhusan pa rin siya. Hindi siya nauubusan kahit na puro palabas yung ginagawa niya na wala namang bumabalik sa kanya mula sa atin. Pero
yung siya lagi yung napupuno. Galing, di ba nga po sinasabi natin, lagi siyang nagre-recharge after ng mission niya, may recharge. Lagi siyang napupuno kahit na puro papalabas. And yun po yung nakita ko na isang magandang example po. Bago tayo makatouch ng iba, kagaya nitong mga ginagawa ni Jesus, kailangan muna nating maghanap ng inspiration. Kailangan muna nating matouch din mula dun sa mga gawa mismo ni Jesus ng Panginoon. Amen. Kasi kung hindi natin makikita yung gawa niya, kung hindi tayo matatouch, kung hindi tayo hahaplusin, mahahaplos ng mga gawa niya, hindi rin natin yun magagawa sa iba. Sabi nga po, you cannot give what you do not have. So, kailangan mo nang makita natin yung inspiration mula sa kanya. And spontaneous na yun. Magagawa mo na siya nang hindi mo siya pinipilit. Kusang lalabas without trying. Parang ganun po. Okay, ako po yung facilitator and of course, hindi tayo magwawakas so hindi natin mapapakinggan Sister Wen. Ganon. Tatanungin ko sana kung ayaw niya. Bakit? Ubus ka na ba? Sister Las. Hindi, naalala Message. ko lang. Para lang po sa information. Oo. Meron kasi kaming ministry sa mga di ba, sa Tala, Caloocan. Yung mga family, Hansenites, oo, sa Tala. Oo, so sa school kami, yung mga sisters namin doon, and then kinikater namin yung mga nag-aaral sila, yung mga, bali yung mga pasyente, yung mga magulang, pero yung mga anak nila nandoon, no. So una, syempre parang darating yung parang maselan ka, no, yung ayaw mong awangan. Pero alam mo, sabi nga totoo yun, kung hindi mo nakikita yung mga ministry ni Jesus, no, Opo. yung pagpapagaling, no, o kaya yung mga concrete example talaga, parang walang saysay yun kung ikaw mismo hindi mo din extend yun, no, Opo. sa mga taong pinaglilingkuran natin. So, napaka-importante talaga yun. So maraming salamat po sa mga experience na nakaka-touch, nakaka-antig. At of course, wag muna po kayong aalis at aantigin muna kayo ni Brother Frankie ng isang magandang religious song. Ito pa rin po ang programang Manalig ka! We hold the
Jesus the Christ. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At hindi pa rin po umuuwi. Andito pa rin po si Maris, isa pong simpleng kabataan. Sister Weng po. Sister Bless. So po, nasa pagbubuod na po tayo. At yung nga po, yung napaganda yung tanong po namin kanina, yung natouch ka na ba? Yun ba yun? Natouch ka na ba? At kanina nagbahagi po kami ng mga karanasan ng mga nakakaantig. And of course, bakit po namin ibinahagi yun? Para kayo rin po ay maantig. Dahil napakahalaga po yung pag-antig ng ating kalooban, mahubog yung ating pang-spiritual na kalooban para dumating din po yung punto na kapag naaantig tayo, ay natututo talaga tayo na i-express o gumawa sa ating pananampalataya. Kasi hindi lang naman yung maantig ka, no? Tapos yung wala ka ng gagawin. At yan din po, napakahalaga rin na natatouch tayo para nag-grow rin po tayo, nagmamature sa mga karanasan din po ng iba, lalo tayong nahamon na umunlad din yung ating pananampalataya. Kaya napakaganda po yung sana maging mapagnilay tayo sa mga karanasan na nakakaantig po sa atin para matulungan yung ating pananampalataya. And of course, sabi nga ni Sister Bless kanina, yung pangyayari na yun ay isang drama at nakakaantig yung ginawang humility, pagpapakumbaba nung may sakit na ketong, at ganoon din nakakaantig din yung pagtugon ng ating Panginoon. And of course, yung karanasan nga natin sa Panginoon, yung tinitignan din natin ngayon na hinahamon tayo ng Ebanghelyo, ay tignan po natin yung maraming mga ginawa ng Panginoon, mga kwento sa Ebanghelyo na pwedeng makaantig sa atin para gumawa tayo ng mas marami pang mga bagay na makakaantig din sa ating kapwa. Lalo na nakakamangha yung Panginoon nga po, kaya niyang hawakan yung mga may sakit na ketong. At ganoon, siguro lalo tayong magiging mapagmahal sa mga nangangailangan sa atin ng tulong, lalo na po yung mga outcast na tinuturing din natin, yung mga mahirap, yung mga napakahirap na lapitan. So sana po maantig po tayo sa linggong ito. And of course, tatanungin muli namin kayo. Ano na yung tanong natin? 1, 2, 3. Na-touch ka na ba? So ngayon, ka na po, yung nasa pagbati na tayo. Hello po, muli po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang linggo ng umaga. Binabati ko po ang lahat ng mga kabataan ng Diocese ng San Jose, lalong-lalo na po sa Cathedral. 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 Hello po. Sister. Yung mga regular nating listeners, no? At saka sa mga lecom, si Ate Evelyn, si Edith, yan yung mga fans namin. May mga fans tayo dyan. May fans club na yan. Wow naman. Nalilibre na siguro sila sa palengke. May binibigyan kami ng discount. Ako naman, ang gusto kong batiin sa umagang ito yung mga Damayang Kristiyanong coordinators, parish coordinators, nakasama namin for 2 days para sa seminar. Naway ang inyong mga experiences, tingnan nyo rin yung mga nakakaantig na pangyayari sa inyong buhay na magpapatunay talaga na ang inyong connection sa Panginoon. Importante ito sa pagsisilbi sa Panginoon. At binabati ko rin si Father Jomi. Wow. Sa family and life. Opo. Yes. Okay, ako naman po ay binabati ko yung mga nakikinig sa Gimba, yung mga pati yung mga kamag-anak ko. Taga-Gimba po kasi ako, maraming pong nakikinig dyan. Tsaka yung mga laiko ministro ng buong diocese na palagi po na nakikinig sa ating programa. So sana patuloy lang po na maantig din ang inyong puso
sa ating Panginoon para patuloy na kumikilos, sumusulong sa pag-evangelize po sa kanya-kanyang parokya. So, ano yung pagbati ngayon? Magandang buhay. Magandang Sa ating lahat. Magandang buhay. So ngayon ay tatapusin po natin ang ating programa sa isang panalangin. Mamumuno po si Sister Bless. Panginoon, Ikaw ang bukal ng buhay. Turuan mo kaming maging mapagkalinga sa aming kapwa at sa lahat ng nangangailangan ng aming tulong. Naway ang iyong pagpapala ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po muli si Maris, isa pong simpleng kabataan, nagpapaalala sa atin. Magsimba po tayo ngayong linggo ng umaga. Sister Wayne po. Si Sister Bless. At ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano, Diyos ti Agnina, Kada kayo am amin apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan.